Okay guys, good morning, and this is Coach Mark once again. And before I start, syempre umpisahan natin ng isang Bible verse. And this is the one of my favorite Bible verse. Okay, Jeremiah 29:11. Sabi dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So, bakit natin inumpisa ng ganito? Siyempre, kailangan natin na maintindihan may mga plano sa atin si God. Hindi yung mga plano natin yung kailangan masunod. Katulad dito sa pagtitrade, tagal ko na rin nag-aaral, tagal ko na rin na training mag-isa. Kasama ko si Lord, siyempre, araw-araw. Chine-check ko yung chart, pinag-aaralan ko siya. So, isa sa mga nakita ko, before you go to market, you need to pray first bago ka mag-start mag-analyze. So, since ito February 9 to 2026, okay? Nag-start ngayon, Monday, nag-start yung market kaninang 8 a.m. dito sa Japan. So, pinag-aralan ko muna kung saan siya papunta. Okay? 8 a.m., mamaya makikita natin yung naka-record naman yan. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano naglakbay yung market, no? Sa 8 a.m. until 8:30 a.m. Okay. Doon sa first 5 minutes, doon sa 5-minute time frame, doon sa candlestick na yon, doon maa-analyze mo siya kung saan siya papunta. So mamaya papakita ko sa inyo yon kung uptrend ba siya or downtrend ba siya. Pero syempre mag-iingat tayo kasi itong nakita ko ngayon is different siya sa nakita ko last week. But syempre kailangan mong mag-ingat. So, okay. So check natin. Nakita na natin na nag-start na yung market. Yun, kita natin sa first na line na dilaw, doon siya nag-umpisa na umakyat siya doon, then bumagsak, then umakyat ulit. Then kung makikita nyo yung first 5 minutes, then yan yung kulay dilaw sa baba hanggang sa kulay pink, hanggang doon siya nag-start. Then, titignan natin kung babasagin niya yung pink para magkaroon tayo ng confirmation na pwede na tayo mag-buy doon. Or, titignan natin kung babasagin niya itong kulay dilaw or yan yung support ng 5-minute time frame. So, since hindi niya binasag, nakakita tayo ng confirmation doon na aakyat siya. Kaya, hintayin lang natin siyang mag-pullback ng konti. Yung nag-pullback siya ng konti doon, pwede na tayo mag-buy doon. Then, ang stop loss natin doon sa ilalim ng support. So, yun ang pinaka, natin. Medyo risky lang to, pero kailangan mong pagkatiwalaan yung setup mo. So, yan. Tingnan natin kung ano yung mga pwede pang mangyari. So, after 10 minutes na yan, 10 minutes na yan, nakikita na natin yung green candlestick. So, nagkakaroon na siya ng linaw na talagang aakyat siya. So, paano natin nalaman na aakyat siya? Yung first 5 minutes time frame natin, kung natatandaan nyo, no, yung unang-unang candlestick na yun, yung mahaba, na may wick na mahaba, hindi niya binasag yung resistance at yung support. So, since hindi niya binasag, diyan natin malalaman na pwede tayo mag-buy. Kasi bakit? Kasi yung support niya, hindi niya talaga binasag, din umakyat na siya. So, doon natin nakita yung confirmation na pwede na tayo mag-buy doon. So, kung nakapag-buy tayo doon, so yan, nakita naman natin diretso siya na umaakyat. So, kung nakita yung dilaw, yung bilog na nilagay ko na yun yung first 5-minute time frame kung saan nagpunta yung market. So, siguro hanggang dyan lang muna tayo guys. At least may natutunan tayong bago. Upper gig. Ito no, ganda. Yung puti no. Diba? Mismo. Yan. Since wala namang market today, so gig muna tayo.